sige. Oh, dahil ito, in fairness naman, no? Well, ang biktima nitong systems loss is taong bayan din. Dahil tayo nagbabayad. Ano ba yung systems loss, Kuya Benny, muna? Ito yung mga ninanakaw. Hindi lang inanakaw, kundi yung merong sirang kawad ang Meralco, hindi na wala silang nasingil. Isisingilin po 'yan sa atin kahit hindi natin nagamit. No? Yun ang systems loss. Yes, yun ang systems loss. Now, ang sagot naman po natin dito, let's try to be fair also to Meralco. Paano na tayo magiging fair? Kung taasan po natin, itong systems loss, tanggalin natin na pabigat sa taong bayan, pero doon naman sa mga abuso na nagnanakaw ng kuryente, yung mga jumper, bigatan natin yung kaso, bigyan natin ng mahabang kulong. Abay, siguro naman wala na magnanakaw ng kuryente. Pero ngayon doon, di ba, parang 1 billion na ata pag nahuli kang nagnanakaw ng kuryente. Malaki na yata ang multa ngayon. Ewan ko lang kung totoo. Ang problema nga is hindi nga enforce ng gobyerno. Ang nangyayari pa is ang Meralco nagbabayad sa mga uniform personnel dati ng PNP para lang pasukin yung isang lugar para putulin yung mga jumper. Pagkatapos putulin yan, after few days, tandyan na naman. Bagay, kung ako nga naman electric cooperatives, kasi kung hulihin ko man o hindi yan, babayaran naman ako Ba't ko pa ipahuhuli? May kaaway pa ako. Tsaka, would you imagine? Ninanakaw yung kuryente mo, pagkatapos, may naniningil pa. Yun na nga. Hindi bali kung nagnakaw, ikaw lang mismo naglagay ng jumper. Hindi. May maglalagay ng jumper, sisingiling ka, bonbon din. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Isipin mo para silang subcontractor na Meralco. May sarili silang kontador. Yung mga ganyan, wala tayong narinig na nakulong na ganyan. O nasintensyahan. Dapat yung mga ganyan, talagang binibigyan ng mabigat na parusa, no? Kaya eto, yung pag-alis ng systems loss na ito, siguro isabay nyo rito yung mga magbabiolate naman na magnanakaw para na mamaproteksyon na natin. Dahil time comes at malugi rin ang Meralco at bumaksak yan, ang tatamaan din po yung taong bayan. Siguro kung aalisin natin yan, malamang magiging aggressive ang Meralco na ipahuli yan. Kasi walang magbabayad. Actually, aggressive ang Meralco. It's just that yung gobyerno hindi ganoong ka-aggressive manghuli. Diba? Nakaw po ito Totoo. Bakit hindi natin hulihin? Gaya niyan. Ako, nangungupahan ako may umupa sa apartment. Yung umupa sa apartment, nagnakaw. Nung nagnakaw siya, nalaman na Meralco, tinanggal yung kontador. Pagtanggal ng kontador, lumayas yung nangungupahan. Tapos ang sisingilin yung may-ari nung apartment. Check yun. Ganun ang mangyayari. Bakit hindi nyo habulin yung nagnakaw at kasuhan nyo? Diba? At syempre, testigo, etong may-ari ng apartment. And of course, pagka hindi talaga nakasingil yan, that's the time, damay ka. Bakit pinayagan mo? Pinaalis mo, meron palang problema yan. Yung mga ganon, di ba? Nako. Wala hong malinaw na suporta ang ating gobyerno pagkarating dyan sa usapin ng nakaw na kuryente. Ano ba nangyari sa Senado nung itanong ito, Jen? Mukhang sa part ng Senado, teka lang, ito yan dahil sinasabi yata ni Manang Amy na nakakashock daw at lumobo bigla. Nagkaroon ng triple pa. Electric bill shock. Yan daw ang ngayon, ang damdamin ng taong bayan. Bakit tumaas ng triple? Meron yata Andiyan yata, nagsalita yata si Manang. Sige. Pakinggan natin. Pakinggan natin si Super Ate. Ano ba masasabi mo dyan? Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayun. At kapag inisa-isa mo, yung mga binayaran mo, nakalagay doon, kalahati pala noon, hindi naman ikaw nag-consume. Di ba? Yung nagbabayad ng electric bill. Sa pagdinig po ng Protect Committee
Sabi po ni Super Ate, ang Meralco kung bakit umabot na po ng 75 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge. Karamihan naman daw po ng generation plants ay mula po sa coal, hydro at iba pang renewable energy. Kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Hindi naman siya gumagamit ng crudo no? Oo. Sabi naman ni Ginoong Lawrence Fernandez, Yan. ito po yung Vice President ng Meralco, Head of Utility Economics, Meralco. Ano sagot niya? Pakinggan natin. Mr. Fernandez? Grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos say, double up pa sa system loss. And parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Sinulatan na rin po namin yung BIR Sagot. at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo, kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Yun daw isa pa sa himutok nila eh. Mantakay mo yung nakaw, di ba tayo nagbayad? Tapos yung ninakaw pala, may buwis pa pala. May buwis pa, may tax pa tayo. May tax pa pala yun. Di ba? Sumagot po, sige nung ano yan, si Francis Juan yun eh, ng ERC. Sa ngayon ng chairman ng ERC. Ano ha? Well, yun daw po ang pinagtatalunan nila ngayon. Paano ba aalisin yung systems loss? Si Senador Marcoleta, yun din ata ang naging punto ng pagkatanong pagkatapos ni Senadora Amy. Oh. Pakinggan natin. Senador Marcoleta tayo. Ano ba sabi niya tungkol dyan sa systems loss? Sen? Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung fill parades. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Saka ba o hindi? Hindi po ako kontra. O yan, yan gusto ko yung walang kontra eh. Of course. Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. So, Ayun. Pero in fairness naman, Kuya Benny, Kuya Nelson, sa part ng Meralco, sabi niya, mandato ito ng batas sa amin. At ang totoo, pass-through lang ito eh. Yung sinisingil namin na yan, systems loss, etc., ay hindi naman daw pumapasok sa kita ng Meralco. Kundi iyon ay ibinabayad din pala nila Sa gobyerno. sa gobyerno. Well, Oho. ibinabayad mo nga, isipin na lang natin, reasonable pa ba yun na yung systems loss na hindi nga naman pinakinabangan ng taong bayan, Oho. siningil mo na sa kanya, tinax mo pa? Di ba? Yun ang hindi talagang Talagang kumbaga, double masasyak dead talaga. ka double dead ka ron Oho.